Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Matapos magsagawa ng higit sa 100 mga panayam, paghahanap sa bahay at sasakyan ng sospek, at pag-crack sa kanyang cellphone, hinahanap pa rin ng mga investigador ng FBI noong Martes ang motibo na nagbunsod sa isang 20 anyos na taga-Pennsylvania na tangkaing pumatay sa isang dating pangulo. Habang nagpapatuloy ang pagbagsak sa pagkabigo sa seguridad na humantong sa pagtatangka sa buhay ni dating Pangulong Donald Trump, sinabi ng Pennsylvania State Police noong Martes ng hapon na hindi ito responsable sa pag-secure sa lugar kung saan nagpaputok ang Mama Merrill mula sa isang rooftop mga 400 talampakan mula sa yugto ng rally. Tinamaan ang kanang tainga ni Trump na ikinamatay ng isang nakabantay at nasugatan ang dalawa pa. Sinabi ng pulisya ng estado sa isang pahayag na nagbigay ito ng lahat ng mapagkukunan sa Secret Service kabilang ang 30 hanggang 40 trooper upang tumulong sa pag-secure sa loob ng perimeter ng lugar ng campaign rally sa Butler Township, Pennsylvania, ngunit ay hindi responsable para sa pag-secure sa gusali o ari-arian sa labas ng security perimeter kung saan nagpaputok ang magiging assassin. Sa isang eksklusibong panayam sa ABC News, kinumpirma ng US Secret Service Director na si Kimberly Cheatla na naroroon ang mga lokal na pulis sa loob ng gusali kasabay ng pagbaril ay nasa bubong na pinaputukan si Trump. Sinabi rin ni Cheatla na ang mga lokal na awtoridad ay inatasan sa pag-secure ng gusaling iyon. Sa partikular na pagkakataong ito, nagbahagi kami ng suporta para sa partikular na site at na ang Secret Service ang may pananagutan para sa panloob na perimeter. At pagkatapos ay humingi kami ng tulong mula sa aming mga lokal na katapat para sa panlabas na perimeter, sabi ni Cheatla. Habang nagpapatuloy ang pagsisiyasat, nagbabala ang mga opisyal sa FBI, ang ahensya na namumuna sa pagsisiyasat, at ang Department of Homeland Security noong huling bahagi ng Lunes tungkol sa potensyal para sa follow-on o retaliatory na mga aksyon. Hindi namin maaaring alisin ang posibilidad na maaaring subukan ng ilang DVE o iba pang aktor ang follow-on o retaliatory acts of violence bilang tugon sa pagtatangkaang pagpatay na ito, sabi ng dalawang ahensya sa isang joint bulletin, gamit ang acronym para sa Domestic Violent Extremism. Ang isang cellphone na ginamit ng umano'y salarin, si Thomas Matthew Crooks, ay ipinadala sa Quantico, Virginia, kung saan nakuha ng mga teknisyan ng FBI ang mga nilalaman nito, sinabi ng mga opisyal noong Lunes. Hindi kaagad sinabi ng mga investigador kung ang pagsusuri sa teleponong isinasagawa sa laboratorio ng FBI ay nagbunga ng anumang mga pahiwatig sa kung ano ang nagtulak sa sospek na gumawa ng gayong walang hanggang pagtatangka sa buhay ni Trump, isang pangunahing focus ng pagtatanong. Ngunit inaasahang sisimulan ng mga investigador ang pagsusuri sa mga nilalaman ng device habang nakatuon sila sa paghahanap ng motibo sa pamamaril na ikinamatay ng isang rally-goer at nasugatan ang dalawa pa, sinabi ng isang opisyal ng FBI. Sinabi rin ng mga opisyal ng FBI na natapos na ang paghahanap sa sasakyan at tahanan ng sospek sa Bethel Park, Pennsylvania, mga 53 milya sa timog kung saan naganap ang kampanya noong Sabado sa Butler Township. Ayon sa bulletin ng FBI at Department of Homeland Security, 2 improvised explosive device ang natagpuan sa kotse ni Crooks at isa sa kanyang tahanan. Sa nakalipas na ilang buwan, nakatanggap si Crooks ng ilang mga pakete, kabilang ang ilan na minarkahan bilang posibleng naglalaman ng mapanganib na material, ayon sa pagsusuri ng kanyang kasaysayan ng pagpapadala, sabi ng bulletin. At ang bulletin ay nagsiwalat na sa araw ng pamamaril, si Crooks ay bumili ng 50 rounds ng bala bago pumunta sa rally sa isang tindahan ng baril sa Bethel Park, Pennsylvania. Hindi malinaw kung anong shop ang tinutukoy ng bulletin. Hiniling ng sospek na hiramin ang R-15 style rifle ni tatay. Nalaman ng ABC News na sa araw ng pamamaril, sinabi ni Crooks sa kanyang ama na gusto niyang pumunta sa isang shooting range at tinanong kung maaari niyang hiramin ang AR-15 style rifle ng kanyang ama, sabi ng isang source na pamilyar sa bagay na iyon.
Dahil paminsan-minsan ay pinahintulutan ng ama si Crooks na mag-target shooting gamit ang semi-automatic firearm, hindi niya naisip na may kahinahinalan nang hinayaan niya itong gamitin muli ang rifle noong Sabado, sabi ng source. Sinabi ng mga investigador na ginamit ni Crooks ang rifle sa tangkang pagpatay kay Trump. Sinabi rin ng source na kamakailan ay bumili si Crooks ng mga bala online, pati na rin ng personal. Ang mga tagapagpatupad ng batas ay nag-canvass din sa mga lokal na tindahan ng baril sa Pittsburgh area para sa anumang impormasyon na maaari nilang makuha tungkol sa mga gawi sa pagbili ng bala ng Crooks, parehong binili sa tindahan at ipinadala online. Kasama sa mga tindahang iyon ang Allegheny Arms at Gun Works sa Bethel Park, halos 1 milya mula sa tirahan ng mga Crook. Bilang isang responsableng miyembro ng aming komunidad, ito ang aming prerogative na makipagtulungan sa pagpapatupad ng batas sa lahat ng paraan, sabi ni Allegheny Arms sa isang pahayag sa ABC News. Kami ay nagpapasalamat na si Pangulong Trump ay hindi pinaslang at ang aming mga puso at panalangin ay nauukol sa lahat ng mga biktima ng kakilakilabot na insidenteng ito. Bilang paggalang sa patuloy na investigasyon at sa mga naapektuhan ay hindi na kami gagawa ng anumang karagdagang pahayag. Ang mga investigador ng FBI ay nagsagawa ng halos 100 mga panayam ng mga tauhan ng pagpapatupad ng batas, mga dadalo sa kaganapan at iba pang mga saksi habang sila ay nagsisikap na malaman kung ano ang nangyari sa rally, sinabi ng mga opisyal ng Bureau sa isang pahayag. Ang FBI ay nakatanggap ng daan-daang mga tip sa digital media na kinabibilangan ng mga larawan at video na kinunan sa eksena at patuloy naming sinusuri ang mga papasok na tip, sabi ng FBI sa pahayag nito. Hindi pa rin alam ang motibo. Ang federal na investigasyon sa tangkang pagpatay sa dating Pangulo ay nakatuon sa hinihinalang motibo ng Mama Meryl sa krimen at kung siya ay tinulungan ng iba, sinabi ng mga awtoridad. Sa kanyang talumpati sa bansa mula sa Oval Office noong Linggo ng gabi, sinabi ni Pangulong Joe Biden na hindi malinaw kung ano ang nag-udyok sa sospek na kinilala bilang Crooks, na subukan ng gayong walang kabuluhang pagtatangka sa malawak na araw sa buhay ni Trump. Hindi namin alam ang kanyang mga opinyon o kaakibat. Hindi namin alam kung mayroon siyang tulong o suporta o kung nakipag-usap siya sa sinuman, sabi ni Biden. Ang mga propesyonal sa pagpapatupad ng batas, habang nagsasalita ako, ay sinisiyasat ang mga tanong na iyon. Humigit kumulang 10 minuto si Trump sa kanyang talumpati sa isang panlabas na rally noong Sabado ng hapon nang umalangaw-ngaw ang mga putok na sinundan ng mga hiyawan. Hinawakan ng dating Pangulo ang kanyang dumudugong kanang tainga at bumagsak sa lupa habang dinadagsa siya ng mga ahente ng Secret Service, sinabi ng FBI sa isang pahayag noong Linggo. Ang isang bystander, 50 anyos na si Cory Comparatore, na nagtrabaho bilang isang lokal na voluntaryong bumbero, ay napatay habang sinusubukang protektahan ang kanyang pamilya mula sa putok, ayon kay Pennsylvania Gov. Josh Shapiro, na tinawag ang Comparatore na isang bayani. Dalawang iba pang rally-goers na binaril sa insidente ay kinilala ng Pennsylvania State Police bilang 57 anyos na si David Dutch ng New Kensington, Pennsylvania, at 74 na taong gulang na si James Copenhaver ng Moon Township, Pennsylvania. Ang Dutch at Copenhaver ay nakalista sa matatag na kondisyon, sinabi ng mga opisyal. Ang FBI ay walang natukoy na motibo para sa mga aksyon ng taga-baril, ngunit kami ay nagtatrabaho upang matukoy ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan at ang mga paggalaw ng taga-baril bago ang pagbaril, pagkolekta at pagsusuri ng ebidensya, pagsasagawa ng mga panayam, at pag-follow up sa lahat ng mga lead, ang Bureau sinabi sa pahayag. Ang gusali na pinaputok ng sospek ay nasa labas ng security perimeter ngunit wala pang 400 talampakan mula sa podium kung saan nagsasalita si Trump, sinabi ng mga opisyal. Sinimulan na ng mga investigador na subaybayan ang mga hakbang ng sospek sa pagtatangkang malaman kung paano nakaakyat si Crooks sa bubong na nawalis bago ang kaganapan, sinabi ng mga mapagkukunan ng pagpapatupad ng batas sa ABC News. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito.
Hanggang dito na lang mga katuklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa Buhay Tuklas. Maraming salamat po and God bless.